So, ayun yung three-step trading process ko. So, kung lost and confused kayo sa pagte-trade, I think pwedeng makatulong to sa inyo. Hello guys! Dito sa video na to, i-share ko sa inyo yung three-step trading process ko. So, ito yung ginagawa ko everyday kapag nagcha-chart ako. So, hindi ako nakafocus sa strategy. Mas nakafocus ako dito sa framework na to. So, pwedeng makatulong sa inyo to, especially kung wala pa kayong trading plan or wala kayong daily routine. Right? So, big help to na pwede nyong i-include sa trading process nyo. So, ito yung tinatawag ko na three-step trading process. So very simple lang. So tatlong steps lang siya na sinusunod ko every day. So ano-ano ba to? So number one, have a directional bias. So ano ba yung directional bias? So very important to. Kasi kailangan natin kumbaga meron tayong sense of direction when it comes to market. So let's say for example, tumingin ako sa chart ngayon ng Euro USD and nakita ko na pataas siya, right? Gumagawa siya ng higher highs and higher lows. So that means yung market is in an uptrending market. So basically, ang magiging focus ko for the day is to buy, right? To go long kasi yung directional bias ko is bullish based sa pinapakitang structure sa akin ng market. So dito sa directional bias, i-identify lang natin kung trending ba yung market, ranging, so ibig sabihin sideways, or choppy. So kapag trending, it can either be bullish or bearish yung directional bias natin. No? So depende sa structure ng market. Kapag ranging naman, basically nagpipingpong lang yan between high price and low price nung range. Now, once we're done identifying or having a directional bias, punta tayo sa step number 2, which is yung identify your level, or ito yung tinatawag na trade location. So yung trade location, dito tayo interested mag-trade. Okay? Dito tayo interested mag-participate sa market. So dito papasok yung support and resistance. Okay? Support and resistance. So, kapag tapos na tayo sa step number 2, hihintayin natin yung price na pumunta dun sa level natin or dun sa level na in-identify natin. And once na nandun na yung price, step 3 naman tayo, which is yung entry trigger natin. So dito na papasok yung strategy natin, no? Paano ba tayo mag-enter sa market? Paano tayo magba-buy? Paano tayo mag-short? So dito magkakaiba tayo kasi iba-iba naman tayo ng hinahanap na criteria natin for entering the trade. Pero ang pinakamalaking tulong dito is yung step 1 and 2, having a directional bias and identifying your trade location. So let's discuss this even deeper. So number 1, yung directional bias natin. So yung sabi ko nga, it can be trending, so uptrend or downtrend. So depende kung paano nyo ina-identify yung trending market. Kasi ako, ang trending market sa akin is yung price consists of higher highs and higher lows. Sa inyo, pwedeng moving average. Let's say for example, 50 or 200 moving average. Kung yung price nagtitrade below 50 and 20 moving average, that's bearish. Kapag above naman, that's bullish. Pwede rin yun. As long as magkaroon kayo ng directional bias, okay na yun. Kasi ang mahirap, kapag nasa chart na tayo and nag-aabang tayo ng setup natin, every time nagagalaw yung market pataas, magiging bullish tayo. Then pababa, magiging bearish tayo. So, kailangan meron tayong isang directional bias. So, that's trending market. Pwede rin namang ranging market. So, paano nyo ba ina-identify yung ranging market? Ako, ina-identify ko na ranging na yung market kapag merong dalawang rejection sa upper extreme or dun sa resistance ng range and dalawang rejection sa lower extreme or yung support ng range. Now, kapag choppy naman yung market, yung tipong walang clear direction, ito yung pass na. So dito hindi na ako pumupunta sa step 2 or step 3. Naghahanap na ako ng ibang asset na pwedeng i-trade. Okay? So that's number 1. Number 2, trade location. So dito papasok yung support and resistance. Now,
When it comes to support and resistance, magkakaiba tayo kasi sobrang daming tools for support and resistance ang pwede natin gamitin. So, meron tayong horizontal support and resistance, meron tayong trend line, right? Pwede rin yan. Meron tayong fib, pwede ring moving average. So, iba-iba. So, depende to sa inyo. Nasa sa inyo. Walang tama o mali, pero gamitin nyo kung ano yung may sense sa inyo. Kasi wala namang one right tool para mag-identify ng support and resistance. So, ang importante lang maging consistent kayo dito. Okay, so number 3 naman, yung entry trigger, dito na papasok yung strategy natin, right? So, dito tayo magkakaiba-iba kasi magkakaiba tayo ng strategy, no? Kasi yung strategy is just yung criteria natin for entering the trade, saan natin nilalagay yung stop loss natin, saan ma-invalidate, and saan tayo magte-take profit. So with that, kayo na yung bahala dyan, right? Pero ito, kapag tapos na tayo sa pag-identify ng step 1 and 2, ito na yung hihintay natin, right? Yung strategy natin. Now, once na magpakita dun sa certain level na in-identify natin yung strategy or yung criteria natin for entering the trade, that's the time na ang gagawin na lang natin is to execute our trade, right? So, dito pwede kayong mag-pullback trade, breakout, ano pa bang mga strategy dyan. Basically, anything. Ang importante, ma-identify nyo tong first two. Okay? So, putting it all together, paano ko ba ginagawa to? So, let me illustrate first. So, yung number 1 is yung directional bias natin, right? So, let's say, na-identify ko yung market as uptrending market. Basically, yung magiging directional bias ko is bullish. Then, once na okay na ako dyan, I'll go to step 2. Ito naman yung trade location, right? Support and resistance. So, let's say for example, ito yung gusto kong, ito yung level na in-identify ko kasi ito, previous resistance, pwede siyang mag-act as support, right? So, support once broken becomes resistance and resistance once broken becomes support, right? So, ito na yung in-identify ko na level. Now, yung number 3, hihintayin ko yung price na mag-retrace back to this level and dito ako maghihintay ng entry trigger ko. So, let's say for example, ang entry trigger ko is candlestick. Okay? So, ang hihintayin ko dito is mag-form yung price ng candlestick rejection. So, let's say pin bar, right? Now, once na makakita na ako nito, ito yung signal sa akin na pwede na akong mag-trade, right? So, maglo-long na ako dito. So, long kasi inline siya dun sa bullish directional bias ko. Now, what if ranging naman yung market? Okay? So, again, kailangan ko ng dalawang rejection sa upper extreme, dalawang rejection sa lower extreme. Now, since ranging yung market, alam ko na malaki yung chance na magpiping-pong lang siya dito sa high price and low price. So, basically, ito yung magiging trade location ko. Pwede akong mag-short dito sa resistance. Pwede akong mag-long sa support. Now, once na yung price, nandito na siya sa trade location na to, maghihintay ako ng trigger. So, again, let's say candlestick rejection. Pag nakakita na ako nito, ito na yung signal ko to enter the market. So, let's have an example. So, dito sa NZD-USD, hourly time frame. So, first, i-identify muna natin yung directional bias natin. So, basically, kung titignan natin yung price, going down siya, right? May lower lows and lower highs tayo. Lower high, lower low. So, yung directional bias ko, automatically magiging bearish. Kasi gusto ko lang sundan yung structure ng price. The number 2, dyan papasok yung trade location, support and resistance, right? So, dito makikita natin na meron tayong support level dito. Okay? Support level na break, pwedeng mag-act yan as resistance. So, ito yung trade location ko. Now, ang gusto kong makita is yung price pumunta dito sa level na to, and then dito ako mag-aabang ng short. Dito ako mag-aabang ng entry trigger ko. Okay? So, i-move forward natin.
So, bumababa yung price and then right now, nagre-retrace na siya. So, zoom in natin. So, na-identify na natin yung 1 and 2. Ngayon naman, dito tayo sa number 3. Now, let's say candlestick rejection yung entry trigger ko. And this one, nag-form siya ng tweezer top dito sa trade location na in-identify ko. Now, pwede na akong mag-short dito. Right? Then, target. Depende kung anong strategy ginagamit nyo. And then, hintayin ko na lang mag-materialize yung trade. Okay, paano naman kung ranging yung market? So dito sa example natin sa GBP USD 4-hour time frame, yung market is in a ranging market condition kasi meron tayong dalawang rejection sa upper extreme, dalawang rejection sa lower extreme. So since ranging siya, ititrade lang natin to once na pumunta dito yung price sa lower extreme, pwede tayong mag-long dito and then mag-short kapag nasa upper extreme until i-prove sa atin na hindi na siya range, right? So, hihintayin ko yung price pumunta either dito sa resistance or sa support. So, move forward natin. So, dito medyo hindi niya inabot. Gusto ko medyo talagang nag-spike through dito sa resistance. And then dito, nagkaroon siya ng very huge candlestick rejection. So, ito yung entry trigger ko, nasa trade location ko. Now, ang gagawin ko na lang dito is to take the trade, anticipating na bumalik ulit siya dito since ranging yung market condition. Okay? So, ayun yung 3-step trading process ko. So, kung lost and confused kayo sa pagte-trade, I think pwedeng makatulong to sa inyo. Isama nyo lang sa trading routine nyo or trading plan nyo. So, very simple. 3-step lang siya. So, with that, good luck guys and trade safe.